Isang teknik paano maiwasan ang online impulsive buying sa ating mga kaguro. Isa ka bang kaguro na may problema sa pagbili online? Yung tipong pa-browse-browse ka lang, mamaya ang dami mo nang na-check out, ang dami mo nang nabili. Tapos pagdating ng sahuran, wala nang natitira. Tapusin mo itong video na to at i-share ko yung teknik paano natin maiwasan yung impulsive buying online. Hello, ako nga pala si Christopher Orbillo. 10 taon na ako sa DepEd at nagkabaon-baon na rin sa utang, nagkamali sa pag-handle ng pera. At sa channel na to, ibabahagi ko yung mga natutunan ko sa aking pagkakamali para di mo na mapagdaanan at hindi ka rin mabansagang tiga London. Loan dito, loan doon. Tara, simulan na tayo. Pero bago yan, ito muna kwento. One time naisipan ko ng bawas-bawasan yung aking screen time. Naisipan ko ng maging mas productive kapag bakanting oras. Gusto ko magbasa-basa ng libro kaysa mag-browse-browse sa social media. At dahil malayo yung mga mall dito sa amin, dito sa may bandang Apayao, sa online ako nakakatingin ng mga librong magandang basahin. Isang araw, nagsisearch akong ganyan sa Orange app. Mayroon akong nakita na magandang libro tungkol sa personal development, sa finance, sa paghawak ng pera. Nung pagka-checkout ko na ganyan, pag swipe kong ulit na ganyan, ang dami ulit magagandang libro na nagpakita. Dahil nakita ko mura lang, naka-sale. Ayan, so check-out kong ganyan yung isa. Mamaya meron na naman nagpapakita na maganda. So ang ginawa ko, check-out na naman. Hanggang sa di ko na mamalayan, naka-checkout na pala ako ng maraming libro. Impulsive buying dahil sa nakita kong sale, dahil nakita kong maganda yung title, dahil nakita kong ilang copies na lang, so na-check out ko bigla. At madalas kada may bibilin ako sa Orange app, kahit isa lang sana, dahil sa ang daming mga produkto na mga recommendation, napapa-check out ako. So imbis na isa lang nabibili ko, dumadami. Kaya pagdating ng sahuran, yung sahod ko sa parcel lang napupunta. At dahil napansin ko sa sarili ko na na-addict na ako sa pag-check-out, ang ginawa ko, inan-install ko yung application na yon. At kada may bibilin ako, kada may gusto akong bilhin, pinapabili ko sa tita ko. At ang magandang naging resulta, kung ano lang yung pina-order ko, yun lang yung na-check out at yun lang yung binabayaran ko. Na-realize ko na kapag meron tayong barrier sa pag-checkout, sa pag-order online, hindi tayo napapabili ng wala sa oras. Kaya isang technique na maaari mong gamitin, subukan para maiwasan mo ang impulsive buying. Isang technique na pwede mong subukan ay kung mayroon kang orderin online, ipa-order or ipa-checkout mo sa ibang tao na kakilala mo. At sa paraan na yan, kung ano lang yung pinabili mo, yun lang talaga yung ma-check out at mababayaran mo. Hindi ka mapapa-impulsive buying dahil meron kang extra step na ginawa, yung ipapa-order mo sa kakilala mo. Yung nahihirapan ka konti. Bakit ko nga ba sinasabi to? Naniniwala kasi ako na kung mabilis tayong maka-check out, maka-order online, nagiging impulsive buyer tayo. Hindi tayo nagiging mindful sa ating pagbili. At ang kalaban kasi natin dito ay yung maubos agad yung pera natin, yung sinasahod natin. At hanggang sa mapunta tayo sa sitwasyong magkanda utang-utang. Dahil napapabili tayo na hindi naman natin kailangan. Kaya yung paglalagay ng extra step, barrier between us at sa mga stores online para makabili, isang magandang technique yan para hindi tayo agad napapabili. Hindi tayo agad napapa-check out. Sa panahon kasi ngayon, halos frictionless na yung pagbili online. Napakadali na. At yun yung kalaban natin dito. Dahil napakadali nang bumili, napakadali ding maubos yung ating pera. Yung ating sahod na pinaghirapan. Kung isa kang katulad ko na naniniwala na kailangan nating maglagay ng extra step, barrier between us at sa mga online shop para hindi agad maubos yung ating kaperahan, hindi tayo napapa-impulsive buying, inimbitan kita na mag-join sa Ka-Loan Squad. So ito ay grupo ng mga kaguro
especially na gustong makaahon sa utang at gustong makatulong sa mga kapwa guro na maiahon sila sa utang sa pamamagitan ng pagbibigay kwento, aral na natutunan nila sa experience nila kung paano sila naka-survive, nakatagos sa dilubyo or sa problema sa utang. Yan, so join ka doon, Ka-Loan Squad. Dahil naniniwala ko na tayo mga kaguro ay hindi dapat binabansagang tiga London, loan dito, loan doon. Naniniwala ko na mas nagampanan nating maayos yung trabaho natin na makapagturo sa mga kabataan kapag meron tayong peace of mind pagdating sa pera. Kaya join ka doon sa Ka-Loan Squad at tulong-tulong tayo. O kung meron ka ring habit na impulsive buying online, kaguro, huwag kang malungkot. At least ngayon, alam mo na kung paano i-counter yan. Subukan mo lang, i-apply mo lang sa sarili mo. Tuwing bibili ka, pabili mo sa iba para mas mahirapan ka konti at hindi ka napapabili sa mga recommendation. At kung nagustuhan mo itong video na to, palike naman yung aking page at paki-share na rin itong video na to para malaman din ng mga iba nating kapwa kaguro na mayroong impulsive buying online habit para matulungan din natin sila na ma-secure yung kanilang pera, yung mahigpit ang paghawak sa kanilang pera para hindi laging napapaloan, loan dito, loan doon. Muli, ako si Christopher Orbillo. Nagkabaon-baon sa utang, nagkamali, at ngayon nagsasabing pass muna sa loan, promise. Bye-bye!